Okay. God bless sa bawat isa. Amen. Patuloy tayo magpasalamat sa Diyos na tayo ay nakakarating sa simbahan na may kalakasan. Tunay nga na kung wala tayong kalakasan na nagmumula sa Diyos, hindi tayo makakahakbang patungo sa simbahan. Amen. Amen. Hindi tayo makakahakbang papuntang simbahan. Pagka wala yung kalakasan ng ating Panginoon. Amen. Amen. So, handa na ba ang bawat isa? Amen. Sa pakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Okay, so mayroon tayong online. So, naka-online din tayo. At naka-live sa FB. So, sa mga hindi nakarating, I pray na mayroon din kayong kalakasan na makinig ng salita ng Diyos. Kahit sa online. Kasi mamaya, scroll up nyo na agad. Amen. So, tayo mag-umpisa. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos muli sa kalakasan ipinagkaloob mo sa bawat isa. Oras at panahon o Diyos na iyong pinagkaloob upang Panginoon, kami ay makapakinig ng iyong mabuting balita. Maraming salamat o Diyos. Dalangin namin ang pagkawasak ng gawa ng dyablo sa bawat isa, kadiliman na gawa ng dyablo sa pangalan ni Kristo Jesus, aming itong minawasak. Maraming salamat Panginoon sa kadaugayan. Dalangin namin ng Diyos ang patuloy na pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. Nang sa gayon ay patuloy namin na mapanghawakan ang iyong mga salita. At patuloy Panginoon maipahayag namin ito sa lahat ng iyong inihanda na makakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng aming pag-ibanghelyo. Maraming salamat o Diyos. Pagpalain mo ang bawat isa, ihanda mo ang aming sidlang espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, magkaroon kami, Panginoon, ng tunay nga ng kagalakan ng paglilingkod. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ang tuliang dalangin. Amen. Amen. So, buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 24, verse 3 to 14. Amen. Sundan niyo ako. At meron tayo dyan. Okay, aking babasahin. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng Olibo, lumapit sa kanya ng sarilinan ang mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw nila ang marami. At makakarinig kayo ng mga digmaan at ng mga balibalita ng mga digmaan, mag-ingat kayo na huwag kayong mangamba sapagkat kailangang mangyari ito, subalit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, magkakaroon ng taggutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtadaksil at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipapahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Amen. Amen? Amen. May narinig ba kayong pagyaman dito? Ha? May narinig ba tayong kaginhawaan dito sa ating binasa? Wala. Puro paghihirap. Amen? Amen. Trahedya, sakuna, digmaan, yun yung
ipinapahayag ni Jesus Christ. Sino nagsabi nito? Si Jesus Christ. Amen? Amen. Bakit tayo magtitiwala sa mga salita ni Jesus Christ? Dahil nung siya ay pumarito, ipinahayag niya ito. Amen. No? Kung hindi siya namatay at muling nabuhay, walang saysay ang kanyang salita. Amen. Amen? Walang saysay ito. Amen. Sabi nga ni Jesus Christ, may mga paparito na magsasabing ako ang Kristo, huwag muna kayo maniwala doon. Kahit magbigay siya ng mga tanda o mga himala bilang Kristo, huwag muna kayo maniwala sa ganun. Bakit? Ang Kristo kailangan mamatay at muling mabuhay. Amen. Amen? Amen. Kung kaya nung si Pedro, nung siya ay kinumprontan niya ang kanyang mga alagad, no, ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, ano ba ako sa inyo? May mga nagsasabi ikaw si Elias, nagsasabi ikaw si Juan Bautista, may nagsasabi ikaw si Jeremias. Ano naman ako sa inyo? Sabi ni Jesus Christ. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mapalad ka, Pedro. Mapalad ang bawat isa na nakakilala kay Jesus na siya yung Kristo. Amen. Ngunit, anong sabi ni Jesus Christ? Mahigpit niyang pinagbiling. Huwag niyong sasabihin na ako yung Kristo. Bakit? Kasi hindi pa nagaganap yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Huwag niyo munang sasabihin yan. Pagkatapos ng mga dapat niyang gampanan, kailangan yun na ang ating ipahayag. Ang Kristo. Amen. Ang Kristo pumarito para ibalik tayo sa Diyos. Amen. Namatay siya para maging banal ka sa harapan ng Diyos. Amen. Amen? Siya'y pumaroon sa langit na buhay muli para ano? Para bigyan diin na totoo ang iyong pananampalataya. Yan ang sinasabi ko kanina. Amen. Amen? Amen. Yan ang Kristo. Dahil sa huling panahon, maraming magsasabi, ako yung Kristo. Nang totoo ng Kristo, puntahan natin siya doon. Anong sabi? Kabilin-bilin na ni Jesus Christ? Huwag kayong pumaroon. Amen? Dahil ang Kristo ay siya. Si Jesus Christ. Siya yung gumanap na Kristo. Bagamat siya ay nasaan yung Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Para no? Para gampanan ang gampanin ng Kristo. Amen. Maraming sasabi, ang Kristo ay hindi Diyos. Yes, hindi Diyos ang Kristo. Dahil magkaiba yun. Ang Diyos at ang Kristo magkaibang gampanin. Kung kaya si Jesus Christ, kasi hindi mamamatay ang Diyos. Hindi mamamatay kailanman ang Diyos. Sinong namatay? Ang Kristo. Amen? Amen. Yun ang malinaw na mensahe. Ang Kristo ang namatay, hindi ang Diyos. Ngunit nung muli na siyang nabuhay, kinuha niya na naman ang kapangyarihan ng pagiging Diyos. Amen. Sino makakapag-question doon sa Diyos? Ha? Bakit, Lord? Binalik mo yung pagka-Diyos ni Jesus. Walang makakapag-question sa Diyos. Yan ay gawain ng Diyos. Yan ay pagkilos ng Diyos. Amen? Amen. Anong pinakabilin-bilinan ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad? Maging sa bawat isa. Mag-ingat kayo nang hindi kayo mailigaw ng sinuman. Mag-ingat kayo nang hindi kayo mailigaw ng sinuman. Amen? Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Yung operator na. Colossians chapter 2 verse 8. Tingnan natin.
Para makita nyo, isa lang may Biblia. So, Colossians chapter 2, verse 8. Ito. Kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa tradisyon ng tao, ayon sa simulay ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Amen? Amen. Deceptive philosophy, kung sa English, no? Tradisyon ng tao. Amen? Ano pa? Basic rules of the world. Yun yung culture. Amen? Kung titingnan din natin sa 2 Timothy chapter 4, tingnan natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakating tainga at mag-iipon sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at babaling sa mga kathang-isip. Amen? Ito yung ingatan natin na mga preaching. Mga pula ang propeta yan. So, nandito tayo sa mga legend. No? Ito yung sinasabi ni Jesus Christ na mag-ingat kayo na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Dahil lahat ng religion, ito yung tinuturo. Amen? Sige lang, hindi na nga lang lahat. Mostly sa mga religion, ito yung tinuturo. Philosophy, tradition, culture, at mga, sabi nga ay, ang tawag ito? Yung mga kathang-isip. Mga kathang-isip. So ito yung dapat nating ingatan. Huwag tayong mailigaw. Ang bawat isa, huwag tayong mailigaw Amen. ng ating pananampalataya sa mga ganong katuruan. No? So ngayon, ano ang dapat natin gawin? Dapat alamin natin kung ano yung purpose ng mabuting balita. Ano yung purpose ng gospel? No? Ano yung purpose ng gospel? Sa ating sarili, no? Sa ating pananampalataya, kailangan natin alam yung purpose. Purpose natin, maging dito sa mundo. Nabuhay ba tayo dito sa mundo? Nag-birthday? Ano pa? Graduate? Kasunod ng pag-graduate ay ito yung okasyon Ito yung okasyon ng tao sa totoo lang. Birthday. Sunod yan, nag-aral yung bata. Graduate. Nagtrabaho. Walang certificate yun Ano ba? Di may certificate. Nag-asawa. Marriage certificate. Ano pang sunod? Yung mga award, no? Kung magaling ka sa trabaho, so may certificate. Ang next nun, anong kasunod? Ano yung last? Date certificate. Yan ang katotohanan. Amen? Yan ang katotohanan Ilang certificate mayroon? Birth certificate. Nag-graduate ka, school, diploma, certificate. Pagkatapos nun, nag-asawa ka, marriage, certificate. And then, isama na natin yung pagtatrabaho mo. Kasi magaling ka sa trabaho, so may certificate.
Best Employee of the Year. Next. Death certificate na. Yan ang pinaka- Yun ang totoo. Yung pinakahuli. So, anong purpose ng buhay? Nakita natin? Nakita nyo? Anong purpose ng buhay? Anong saysay ng buhay? Ah, Yung parang- Padang, anong saysay ng buhay ko dito sa mundo? No? Ano, parang pala- Nawalan tayo ng halaga. Pagka kwininta natin yun, nawalan tayo ng halaga. Sa totoo lang. Wala na tayong halaga sa mundo. Amen. Sino lang ang nagpahalaga sa atin? Ang Diyos. Amen. Amen? Amen. Ang Diyos. Bakit? Bago ka magkaroon ng death certificate, kailangan mong tanggapin yung eternal life Amen. sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen. Huwag mong hayaan na mamatay ka nang wala kang eternal life. Wala kang assurance ng eternal life. Huwag mong hayaan, lugi ka. Yan ang sinasabi ko. Amen. Lugi tayo. Naghirap tayo dito sa mundo, pinaganda mo na yung mukha mo, pinaritukin mo na lahat-lahat. No? Pinaliguan mo pa ng gatas yung buong mong katawan, maging maayos lang. Nag-vitamins ka, nag-jogging ka pa ng ilang kilometro, tapos in the end, mamamatay ka pa din. Anong saysay? Wala. Wala. Yes, yes. Amen? Amen. Oh. Kahit sakitin ka ngayon, sumampalataya ka kay Jesus Christ. Amen? Ituloy mo sa langit, eternal yun. Amen. Amen? Amen. Eternal happiness. Doon natin ipagpapatuloy ang ating buhay na kasama ang Diyos Amen. sa langit. Eternal. Huwag niyong hayaan na hindi niyo mapanghawakan si Jesus Christ Amen. pagka tinanggap niyo na ang death certificate. Amen? Amen. Hindi pa man mangyayari sa atin yun, may assurance ka na ikaw ay langit. Amen. Sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen. Walang saysay, magpaganda, magparitoking, na patangos ng ilong, ano pa, magpaganda ng dibdib, palaki ng puwet. Papaganda, di ba? Kasi gusto natin talaga maganda tayo. Maging pugi tayo. No? Maging healthy tayo. Amen. But in the end, wala din. Kasi lumilipas naman yung kagandahan kasi. No? Yung kakyutan, lumilipas naman talaga. Amen. O, nung bata ka, cute na cute ka, no? Giliw na giliw sa'yo yung yung mga tao, nung mababot ka na, nagbinata ka na, inis na inis sa'yo na yung mga tao, no? Kasi ang kulit mo. No, lumilipas ang kakyutan, lumilipas ang kapugian, no? Kagandahan, lahat yun lumilipas. Amen. Ngunit ang hindi lumilipas, ang salita ng Diyos, si Kristo. Amen? Amen. So, anong purpose ng gospel sa atin, sa bawat isa? Anong purpose? To give life. Para sa kaligtasan mo. Amen. Bakit ibinigay ng Diyos ang binhi ng babae? Yan ang dahilan para sa kaligtasan mo. Amen. Amen? Kahit ilang taon ka pa, anong taon ka pa, bawian ang buhay, ang mahalaga doon, tinanggap mo ang binhi ng babae, yun ay si Kristo, and then nagkaroon ka nito ng kaligtasan. Amen. Yan ang purpose. Hindi pumarito si Jesus Christ, hindi isinugo si Jesus Christ para maging mabait ka, para yumaman ka. Amen? Sinugo si Jesus Christ for your salvation. Amen. Yan ang malinaw na sinasabi ng Diyos sa'yo. Amen. Amen. Amen? Amen. Restoration of identity before God. Amen. Yan yung purpose ng gospel.
Yan yung purpose ng mabuting balita. Amen. Pag sinabi mo ano yung mabuting balita, marami namang mabuting balita. Manalo ka sa loto, mabuting balita yun, pastor. Magkaroon ka ng house and lot, mabuting balita yun, pastor. No? Magkaroon ka ng magandang asawa, mabuting balita yun, pastor. Magkaroon ka ng gwapong asawa, mabuting balita yun, pastor. Amen? Magkaroon ka ng mga mababait na anak, mabuting balita yun, pastor. Amen. Amen. Pinagaling ka, mabuting balita din yun, pastor. Amen. Amen. Yun din yung isip ng lahat pagtungkol sa mabuting balita. Yun ba ang pinapahayag ng mga apostol? Hindi. Ano yung mabuting balita na ipinapahayag ng mga apostol, ng mga disciple? Si Jesus Christ. Ang kamatayan ni Jesus Christ. Amen. Amen. Yan yung mabuting balita. Amen. Amen? Yung muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Amen. Yan ang mabuting balita. Amen. Mhm. Amen? Amen. Dahil maraming mabuting balita na hindi makakapagbigay sa iyo ng eternal life. Amen. Amen? Magkakaroon ka ng eternal life sa pananampalatayang ang Kristo ay pumarito, namatay at muling nabuhay. Amen. Yan yung ebidensya mo. Mhm. Amen? Amen. Walang ibang ebidensya. Walang ibang standard ang Diyos sa pananampalataya kundi kay Kristo lang. Amen. Sa pananampalataya mo kay Kristo, ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen. Amen? Yung identity mo, ay yung pagkakilanlan mo sa harapan ng Diyos, ikaw ay naging anak ng Diyos. Amen. Napakahalagang mensahe na sinasabi ng Biblia. Amen. Ano pa? Restoration ng Kingdom of God. Yan yung purpose ng gospel. Amen. Ma-restore yung kaharian ng Diyos sa bawat isa. Dahil ang Kingdom of God na nasa tao, na nasa iyo, ay winasak ni Satanas. Amen? Amen. Yung image of God na ibinigay sa atin ng Diyos ay winasak ni Satanas. So anong nais ng Diyos? Tanggapin mo si Jesus Christ dahil si Jesus Christ, siya yung imahe ng Diyos na ibinigay sa atin. Amen. Amen? Yan yung purpose kung bakit isinilang, namatay at muling nabuhay si Jesus Christ. Yan yung purpose Amen. ng Diyos para sa atin. To restore His kingdom sa'yo. Di nyo ba alam na kayo ay templo ng Diyos? Ang banal na Espiritu ay nananahan sa inyo. Di nyo ba alam? Yun ang sabi ni Pablo. No? Kaya huwag nyo kakalimutan. Amen? Amen. To restore the kingdom of God. Anong sabi? Sa binasa natin kanina sa verse 14, pagka naipahayag na ang kaharian ng Diyos, and then ang wakas darating. Amen? Amen. Abutan ka dyan ng wakas, no? Lord, nabili ko na yung buong mundo. And then, ang wakas dumating. Anong saysay nun? Lord, ako yung pinakamayaman sa buong mundo. And then, ang wakas ay dumating. Anong saysay? Wala. Wala. Amen? Amen. Kahit ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo, o kahit sa'yo na yung Jupiter, maging ang Pluto, no? Kasi meron ng nagmamayari na Mercury. Di ba? Mercury drugs. Joke lang. No? So, kailangan na ma-restore yung kingdom of God sa atin. Ang paghaharap ng Diyos. Amen. Amen? Napakahalagang purpose
Ito yung purpose ng mabuting balita. Itong kadahilanan kung bakit tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen? Pagka hindi mo alam yung purpose ng buhay mo, lagi kang mananalangin, Lord, ano yung kalooban mo sa akin? Lagi na lang ganun. Lord, ayaw mo yata na maging mayaman ako. Pray ka ngayon ng pray. No? Ng kayamanan ng mundo. Ngunit sinasabi dito sa ating binasa sa Matthew chapter 24, anong sinasabi doon? Puro kahirapan. Bansa sa bansa naglalaban. Kaharian laban sa kaharian. Ngayon, nagpaganda ka ng, sabi nga ng, may mansion ka sa isang bansa. Ngayon, nagkagulo, nagyera, tinamaan ng bomba yung bahay. Anong sa-isip? Wala na naman. No? So, wala tayong kasiguraduhan sa mundong ito. Ngunit sa kamay ng Panginoon, tayo ay mayroong kasiguraduhan. Amen? No. Dahil ang kahirapan ay mararanasan ng bawat henerasyon. Amen? Bawat henerasyon mararanasan ang kahirapan. Kahit nagpagal ka ngayon, no? At marami kang negosyo, marami kang pera, ipinamana mo yan sa mga anak mo. Kahit mayaman yung anak mo, kahit mayroon silang lahat ng bagay na yan, may experience pa rin nila yung kahirapan. Amen? May experience pa rin nila yan. Hindi natin mapiprevent yan. Ngunit sa pamagitan ng banal na espiritu, nalalabanan natin yung kahirapan. Kahit gaano kahirap ng buhay, nandoon pa rin yung kasiyahan sa paglilingkod. Amen? Amen. Napag-usapan nga namin kanina na delikado na ang kalagayan ng simbahan. Malapit na. No? Ngunit, kailangan natin itong maagapan. No? Dahil ito ay sabi nga itinayo ng Diyos para sa paglilingkod natin sa Kanya. No? Itinatag ng Diyos para sa paglilingkod natin sa Kanya. Amen. Amen? Anong purpose? Para sa salvation for the next generation. Amen. Para sa kaligtasan for the next generation. Ikaw ay ligtas na. Yes, paano naman yung anak mo? Paano naman yung next generation ng apo mo? Kailangan maipamana natin ang kaharian ng Diyos. Amen. Ang kaligtasan, ang eternal life sa mga bata for the next generation. Amen. Yun ang ipamana natin kahit hindi na yung bahay at lupa. Ano na lang, simbahan, okay na yan. Amen? Yung simbahan, yun yung ipamana natin. Kaya sabi ko nga, patuloy natin ipanalangin na magkaroon tayo ng simbahan kung saan tayo ay malayang maglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Start ngayon. Amen? Amen. Huwag nating hayaan ang isipan natin, sasabihin natin, mahal ang luti, mahal yung bahay. Panalangin natin yung may sapat tayong pambayad noon. Amen? Kahit 10 million pa yan, kung ipagkalob sa atin ng Diyos, okay. Walang problema. Amen? Amen. Bakit sinasabi ko kailangan natin manalangin? Sama-sama tayo manalangin. Kasi hindi lahat pinapaboran ng Diyos. Amen. Amen? Sa 5 yung anak, alam ng mga anak kung sino yung laging pinapaboran ng magulang. Di ba? Amen. Kung kaya, may isang anak na lagi nilang inuutusan. Tingin ka kay mama, ganito, 20. Sabihin mo, 50.
Bakit? Alam mo kasi hindi ka papaboran ng magulang mo eh. Kung sino yung laging pinapaboran ng magulang, yun yung inuutusan. Di ba? Sabihin mo kay mama, 100 yung ibigay sa'yo. Di ba? Totoo. Oh. Dahil hindi lahat ng mga anak nang hihingi. May isa dyan na palahingi. Amen. Yun yung laging pinapaboran. So sa mga anak ng Diyos, no, dito sa simbahan, sabi nga ni Pablo, magpanalanginan kayo. Kasi mayroon dyan, pinapaboran ng Diyos. Amen? Amen. Oh. So nanalangin. Sama-sama nanalangin. And then, pinaboran ng Diyos si Ladi. Anong pinanalangin ni Ladi? House and lot. Okay, good. No? Hindi lahat pinapaboran. No? Bakit? Nakadepende kasi sa pananampalataya. Amen. Amen? Amen. Ganon ang Diyos. No? Kahit gaano yan ka mahal, pagka may pabor ang Diyos sa'yo, mangyayari. Amen. Kahit ang buong mundo, galit na ang Diyos sa buong mundo. In favor kay Noah, niligtas niya pa rin ang sangkatauhan sa pamagitan ng kanyang mga anak. Amen. Amen? Amen. In favor kay Jonas, naligtas pa rin ang Nineveh. Amen. Amen? Amen. Ganon kahalaga yung panalangin ng mga anak ng Diyos. Amen. Ganon kahalaga ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Dahil kung sarili lang natin, wala ka tayong katagumpayan. Amen? Amen. So, sa mga nanay, continue to pray para sa next generation. Continue. Dahil darating ang panahon, yung pananampalataya mo ay magbubunga yun sa iyong mga anak. Amen. So, dapat makita din yun ng mga anak. No? Naging ganito ako dahil sa pananampalataya ng aking magulang. Amen? Amen. Ipinamana sa iyo yung kaligtasan. Ipinamana sa iyo yung eternal life. Amen. Hindi yung pera. Hindi yung house and lot. Eternal life ang ipinamana sa iyo ng iyong magulang. Kahit nakikita natin mga magulang, naghihikahos, ngunit nandoon yung pananampalataya, yun yung the best na pamana sa iyo. Amen? Amen. Dahil pamanahan ka man ng mansyon, kung hindi yung pananampalataya, walang saysay. Para kang si Solomon. Minana mo yung kayamanan, and then hindi mo minana ang pananampalataya. Anong nangyari sa next generation after Solomon? Wala. Patayan ng patayan, agawan ng kaharian. Kanya-kanyang kaharian, o akin to. O dito ako. Nagkakapatid lang naman yun. Di ba? Yun yung minana ng next generation. Hindi yung pananampalataya. Amen? Amen. Kasi noon, pagka nakikita natin yung mga kabats natin na sila ay may mga di ba? Sinasabi, ay, naaawa tayo sa sarili natin. Ganito lang ako, Lord. But, na-realize ko din, hindi ito yung pinamana sa akin ng Diyos. Eternal yung pinamana sa atin ng Diyos. Amen? Amen. So, napakahalaga na na-restore sa atin ang lahat ng bagay sa pamagitan ng mabuting balita. Amen. Ang purpose ng gospel, restoration ng relasyon mo sa Diyos. Amen. Kung wala ang mabuting balita ni Kristo, wala kayong pagbabati sa harapan ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Kagagawa mo ba ito? Pagkilos ito ng Diyos. Siya ay nakipagbati sa iyo sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen?
Amen. Hindi tayo lumalapit sa Diyos, Lord, ako yung pinakamabait sa lugar namin, kaya hindi ka nagalit sa akin. No. Napapawi lang ang galit ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo na iyong tinanggap. Amen. Amen? Yung relasyon natin sa Diyos. Hindi yan napapawi ng pagpapakabait natin sa tao. Hindi. Kundi sa pamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Yun yung purpose ng mabuting balita. Yun yung purpose ng gospel. Amen? Amen. So patuloy natin mapanghawakan si Jesus Christ sa lahat ng pagkakataon. Amen? Amen. Sabi nga sa verse 24, sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ano pat ililigaw kung maari pati ang mga hinirang ng Diyos. Amen? Tingnan ninyo, ipinagpauna ko nang sinasabi sa inyo. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tingnan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na nanggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Kung saan naroon ang mga bangkay, ay nandoon ang pagkakatipon ng mga puwito. So, mahalaga, no, na malaman natin yung spiritual na realidad na nangyayari sa atin. Amen. So, patuloy natin mapanghawakan ang Kristo. No? Para hindi ma-dissolve yung natin, yung church natin, at hindi mawalang saysay ang pananampalataya ng ating mga naunang magulang. Amen? Amen. So let us pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pananampalatayang ipinagkaloob mo sa amin. Pananampalatayang si Jesus ang Kristo. At Panginoon, sa pamagitan nito ay kami ay naging anak mo o Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Pinapasalamat namin ang lahat ng bagay nito sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Salamat sa mensahe ng ating mahal na Panginoon na kung saan bawat anak ng Diyos ay una-una pa lang binabalaan tayo ng Panginoon na mag-ingat tayo sa mga bulaang propeta. Kasi ang ating panampalataya ay na kay Kristo lang. Hindi sa mga mabubuting gawa o mabubuting bagay na inibigay ng mundo. O kumbaga minsan pinagpala tayo na hindi naman ito yung binigay ng Diyos, kundi binigay ng mundo. Tayo, sinabi ng Panginoon doon sa verse na hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon ay maliligtas. Diba? At higit sa lahat, dahil meron tayong nakilala natin ang tunay na Diyos, which is si Jesus Christ, maging malinaw sa atin kung ano ba tayo sa harapan ng Panginoon. Meron tayong pananampalataya, which is yung pananampalataya natin. Ito yung ipinabahagi natin sa iba. Saan mababasa yan? Sa Roma 1:16. Dahil meron kang Kristo, hindi ko ikakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang ikaliligtas sa bawat mananampalataya. Kaya malinaw sa atin ang ating pagkatawag bilang anak ng Panginoon. Dahil maaga pa, magkakaroon tayo ng forum. Amen. As usual ulit, sa mga kalalakihan, sa mga kababaihan, para kung ano pa yung mas